Sa NBA, hindi sapat ang talento lang. Kailangan mo ring mapansin ang mga scouts para mabigyan ng chance. Ngunit may mga manlalarong hindi masyadong nakakuha ng atensyon pero sila pa ang naging pundasyon ng kanilang teams. Karaniwang galing sa trade, free agency o lottery picks ang mga elite talent. Pero paminsan-minsan nakaka-jackpot ang mga teams sa mid o late round picks. Sila ang tinatawag na drop steals, mga underrated player na bumasag sa expectation at bumago sa kasaysayan ng liga. Pag-usapan natin ang 10 pinakamalupit na drop steals sa NBA history. Number 10, Rudy Gobert. Walang masyadong expectation kay Rudy Gobert nang mapili siya bilang ika-27 pick noong 2013 NBA draft. Dahil payat ito, hilaw pa ang laruan at walang upensya. Nakuha si Rudy ng Denver Nuggets pero agad siyang na-trade papuntang Utah Jazz sa gabi mismo ng draft. Sa Utah ay mabilis itong umarangkada dahil sa kanyang elite shot blocking ability at rim protection. Siya ang naging pundasyon ng Jazz pagdating sa depensa, dahilan kung bakit naging isa sila sa best defensive team sa liga noon. At ngayon siya ang harang sa pinta ng Timberwolves na agad naging contender nang malipat siya sa team. 4 na beses itong nanalo ng Defensive Player of the Year kay hilerang mga legends tulad ni Ben Wallace at Dikembe Mutombo. Isang bagay na walang nag-aakalang magagawa ng isang late round pick. Mula sa pagiging unknown French prospect, naging isa siya sa pinakinatatakutang defender sa NBA, kaya't itinuturing itong malaking drop steal. Number 9, Jimmy Butler. Isa sa pinaka-inspirational story sa NBA ay ang kwento ni Jimmy Butler. Mula sa pagiging homeless teenager hanggang makapaglaro sa junior college ay hindi naging madali ang kanyang daan patungong NBA. Kahit nakapasok ito sa market, hindi pa rin siya nakikitang future stars ng mga scouts, kaya't bumagsak si Jimmy sa last pick ng first round noong 2011. Nagsimula siya bilang role player sa Chicago pero dahil sa kanyang sipag at tiyaga sa ensayo ay gumagaling ito kada taon hanggang sa maging mukha na siya ng franchise. Ang rason kung bakit masasabing drop steal si Butler ay hindi lang dahil sa kanyang pick, kundi dahil ito sa impact niya sa laro at pagbasag nito sa lahat ng expectation. 2 beses niyang nadalang Miami sa NBA Finals at naging mahalagang bahagi siya sa lahat ng team na napuntahan niya. Kilala si Jimmy sa kanyang toughness, leadership at sa mga clutch performances. Nag-develop ito bilang manlalaro na pwedeng asahan ng isang franchise, bagay na walang mag-aakalang magagawa ng isang 30th pick. Number 8, Dennis Rodman. Hindi pangkaraniwan ang naging daan ni Dennis Rodman papuntang NBA. Noong una, hindi siya seryoso sa paglalaro ng basketball at nakikita lang ito bilang pampalipas oras. Nagtrabaho pa ito bilang janitor noon para maigapang ang kanyang pag-aaral at walang balak pumasok sa NBA. Ngunit dahil sa biglaan niyang pagtangkad ay nabigyan siya ng chance ang makapaglaro sa college basketball. Napadpa dito sa Southeastern Oklahoma State, isang maliit na paaralan na malayo sa radar ng mga NBA scouts. Dahil sa kawalan ng exposure at kakulangan sa opensa ay halos walang team ang pumansin sa kanya. Ngunit sumugal kay Rodman ang Detroit Pistons na kinuha ito bilang ika-27 pick sa 1986 NBA draft. Technically, second round pick ito dahil 23 teams pa lang sa NBA noon. Pero naging sulit naman ang pagtaya sa kanya ng Pistons dahil si Rodman ay nakilala bilang elite rebounder na sinamahan pa ng hustle at walang kapantay na depensa. Sakto para sa bad boy Pistons noon na tinulungan niyang makakuha ng 2 championships. Naging mahalagang bahagi rin siya sa second three-peat ng Bulls kasama si Michael Jordan. Number 7, Draymond Green. Marami ang nagdududa kay Draymond kung kaya ba nitong makipagsabayan sa NBA dahil kulang ang height niya para sa isang big man. Mabagal naman para sa wing at hindi rin siya scorer. Kaya hindi makita ng mga scouts kung saan ba siya nababagay. Dahil dito, bumagsak siya sa ika-35th pick sa 2012 NBA draft. Napunta siya sa Warriors noon na pangat pa lang at dahil sa kanyang hustle at leadership, siya ang naging puso sa kanilang dinastiya.
Tulad ni Dennis Rodman, hindi kailangan ni Draymond umiscore para magdomina dahil siya ang kanilang backbone sa depensa. Kaya nitong bumantay ng kahit anong posisyon at gumawa ng mga dirty works na hindi makikita sa stat sheets. Ang lamang niya kay Rodman ay isa siyang magaling na playmaker at madalas siyang point forward sa opensa ng Warriors. Ang kakayahan niyang basahin ng laro at iset up sina Curry at Thompson ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng palitan. Number 6. Steve Nash. Nagmula si Steve Nash sa Santa Clara, isang maliit na kolehiyo at madalang makapag-produce ng isang NBA talent. Nakuha siya bilang ika-15th overall pick sa loaded talent ng 1996 draft class at maraming nagdududa kung bagay ba talaga si Nash sa liga dahil masyado itong payat at hindi naman siya ganoon ka-athletic para makapagsabayan sa NBA. Hindi ito agad naging star sa liga pero nang muli siyang bumalik sa Phoenix Suns, doon siya tuluyang nag-evolve bilang isa sa pinakamagaling na floor general sa NBA. Siya ang nagpatakbo ng 7 seconds or less offense sa Phoenix Suns noon. Sa kanyang elite passing at efficient shooting, si Nash ang kumokontrol sa tempo ng bawat plays. Nanalo ito ng 2 MVP at kinilala bilang isa sa pinakamagaling na point guard sa kasaysayan. Pinunan ni Nash ang kakulangan sa taas at athleticism sa pamamagitan ng vision, IQ at skills. Mula sa maliit na schools na naging 2-time MVP, si Nash ang nagre-define kung paano tinitignan ang greatness sa point guard position, kaya't isa siya sa pinakamalaking drop steal sa NBA history. Number 5. Giannis Antetokounmpo. Noong kinuha ng Milwaukee Bucks si Giannis bilang 15th pick sa 2013 draft, karamihan ng mga fans ay hindi pa naririnig ang kanyang pangalan. Matangkad at athletic si Giannis pero sobrang hilaw pa ng laro niya noon. Bukod dito ay napakanipis ng kanyang pangangatawan. May mga bumabatikos pa nga at sinasabing masyadong mataas ang pick niya. Pero sumugal pa rin ang Bucks sa pagkuha kay Giannis at hindi naman nila ito pinagsisihan dahil para silang tumama sa loto kay Antetokounmpo. Sa paglipas ng mga taon ay lalo pang nagdevelop si Giannis, nagdagdag ito ng muscle, mas pinagusay ang kanyang basketball skills hanggang maging isa siya sa pinakadominanting malalaro sa liga. Pinangunahan niya ang Milwaukee Bucks sa 2021 NBA Championship at siya ang naging Finals MVP. Nakapag-uwi rin ito ng 2 regular season MVPs. Patunay na isa siya sa biggest drop steals ng NBA. Number 4. Tony Parker. Nang piliin ng San Antonio Spurs si Tony Parker bilang ika-28 pick, walang nag-aakala na magiging isa siya sa pinakamahalagang piraso ng isang championship dynasty. 19 years old pa lang noon si Parker na nagmula sa France. Dala ang bilis at diskarte sa laro, ang maturity ni Parker bilang player noon ay birang makita para sa ganong edad. Masyado itong maliit at hindi rin kilala ng mga scouts, ngunit mabilis niyang nakuha ang tiwala ni Tim Duncan at Coach Greg Popovich. Hindi flashy ang kanyang mga stats, pero ang consistency niya sa laro ay hindi mapapantayan na sa loob ng mahigit isang dekada, nag-average ito ng 16 points at 5 assists kada laro. Siya ang utak sa opensa ng Spurs. Kilala siya sa quick drives at pamatay na floaters na pagsapit ng playoffs ay mas lalo pang gumagaling. Noong 2007, siyang naging kauna-unahang European MVP matapos pamunuan ng Spurs sa 4-0 sweep kontra Cavaliers ni LeBron. Ang kanyang abilidad na kontrolin ang pace ng laro at basagin ng depensa ang dahilan kung bakit siya naging perfect point guard para sa Spurs dynasty. Number 3. Kobe Bryant. Isa sa pinakamalaking what if sa kasaysayan ng NBA ang drop story ni Kobe. Napili siya ng Charlotte Hornets bilang ika-13th pick sa 1996 NBA draft pero agad siyang na-trade papuntang Lakers kapalit ni Vlade Divac. Desisyon na itinuturing bilang isa sa pinaka-worst trade sa NBA history. Sa mga panahong ito, sobrang risky ang kumuha ng isang 17-year-old galing high school pero may nakita ang Lakers sa kanya na hindi nakita ng ibang teams. Siya ang naging sandala ng Lakers sa loob ng 2 dekada at naging isa sa pinaka-iconic na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Nakapag-uwi ito ng 5 championships at isang league MVP noong 2008.
Dahil sa kanyang work ethic at Mamba mentality ay na-inspire niya ang bagong henerasyon ng mga manlalaro ng basketball sa buong mundo. Number 2. Manu Ginobili. Napili si Manu Ginobili bilang ika-57 pick sa 1999 NBA draft. Isang pick na lang tapos na ang draft at hindi siya yung tipong player na karaniwang hinahanap ng mga NBA scouts. Isang kaluweting manlalaro galing sa Argentina. Ang baon lang ni Manu ay fundamentals at footwork. Hindi rin naman siya athletic. Pero pagdating niya sa Spurs ay naging malaki agad ang role niya sa kanilang championship runs. Siya ang nagpakilala ng Eurostep sa NBA at nagtaas ng standard ng isang sixth man. Higit sa numero, nakilala si Manu sa kanyang hustle, leadership at clutch plays. Nakapag-uwi ito ng 4 na championships kasama ang Spurs at naging global ambassador ng basketball. Mula sa second to the last pick, naging Hall of Famer at pinaka-unique player sa NBA. Number 1. Nikola Jokic. Na-drop si Jokic habang pinapalabas ang Taco Bell commercial. Patunay lamang kung gaano siya na-overlook bilang player. Pinili si Jokic ng Denver bilang ika-41st pick sa 2014 draft. Sa mga panahong ito, isa lang siyang unknown big man mula sa Serbia. Malambot ang katawan at walang hype. Pero ngayon, isa siya sa mga itinuturing na pinakamagagaling na manlalaro sa buong mundo. Siya ang kauna-unahang second round pick na nakapag-uwi ng multiple MVP awards na ngayon ay may 3 na. At siya rin ang nagdala sa Denver sa kanilang unang kampyonato sa franchise history. Pasok siya sa top 3 pagdating sa all-time triple-double at walang dudang siya ang greatest passing center sa NBA. Di matatawaran ang kanyang vision, basketball IQ at pagkontrol niya sa laro. Mula sa mga duda dahil parang overweight, binago niya ang pananaw sa paglalaro ng sentro. Walang manlalaro sa kasaysayan ng NBA sa ganitong kababang pick ang nakaabot sa level ni Jokic. Kaya't siya ang itinuturing bilang greatest draft steal sa NBA history. Para sa iyo, sino ang greatest draft steal sa NBA history? I-komento mo lang at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang ating channel.